top 12 na hindi masyadong kagandahang ugali nating mga Pilipino na dapat ay siguro maigi, mabago natin or mag-evolve na tayo para tayo ay maging mas mabuti at makataong mga Pilipino. Hindi ko ito ginagawa para mang-bash, pero lahat naman ng lahi may maganda at hindi kagandahang kultura or pag-ugali ang meron sila. Syempre, hindi naman tayo pwedeng mag-focus ng lahat sa magaganda. No? It will not allow us to grow kasi wala naman perpektong tao. But we have to look at yung mga hindi kagandahan para mabago natin. Okay? So, simulan na natin. Ang una sinulat ko sa hindi kagandahang ugali ng ibang Pilipino, and I do have to say, ito yung mga medyo elitista, no, na mag-isip, ano. Number 1, hindi kagandahang ugali is yung nagpapa-uniforme sa mga kasama sa bahay. Or yung mga, hindi masyado magandang term yung katulong, no. Hindi ko talaga maintindihan, lalo yung mga, let's say, pag nasa mall, no, pinayu-uniform pa. Kasi alam niyo sa akin, hindi makatao para masyado yung pinamumuka na kayo ang amo at tapos yung naka-uniforme na kasama ay sila talaga ay alalay. Ano? I don't really like that. I don't find that to be makatao. A lot of times, ang tingin ko, hindi ako nai-impress sa na nagpapa-uniform. Lalo pag dinadala pa sa labas, sa restaurant, pag makain sa restaurant, pag pumupunta sa mall. Para ipakita talaga yung difference na ako yung amo at ito yung alalay ko. Pwede naman mag-civilian na, pwede naman na magpang-alis na. No? Hindi naman kailangan naka-uniform yan. Parang sobrang insecure nung mga ganyang amo na gustong-gustong ipakita, no, sa mundo na sila ang elitista, sila ang may pera, sila ang mayaman. Now, siguro ang isang pwedeng pangunawa kong ibigay is like, let's say, nakatira sila sa isang siguro mga exclusive talaga na condo na wherein for security reasons, baka naman kailangan talagang para ma-identify na doon talaga nagtatrabaho, at walang sinong outsider yung makapasok lang na kung sino-sino, na baka may requirement yung isang mga mamahaling subdivision or condo wherein they require na magsuot ng uniform. Maybe to other people they see it as a, like uniform, professional uniform. Pero for me there are other ways, to prove or to secure your home na proving na yan talaga kasama niyo sa bahay. Pwede naman siguro ID or something. But anyways, let's not go there. Ang punto ko lang po, lalo yung mga talagang gusto lang ipakita sa mall, na may kasama silang yaya. For me personally, hindi ako nai-impress, tao yan, nagtatrabaho sa inyo yan, hindi niyo yan hindi kailangan i-discriminate ng ganung level. Okay? Number 2 po na hindi kagandahang ugali ay yung hindi nagpapakain ng mga driver. Di ba madaming ganyan, lalo sa mga artista. Sino uli yung natulfo? Si Annabel Rama. Nagreklamo yung driver kasi hindi daw po siya pinapakain, hindi binibigyan ng pang-lunch. So, what's up with that? Hindi makatao. Sabagay, hindi lang naman sa Pilipinas yun yung mga kawawa nating OFW na nagtatrabaho abroad, yung ating mga domestic helper na bayani, no, na mga Pilipino na minsan, pag hindi siniswerte at minamalas, nagkakaroon ng mga ganyang employer, no? Hindi nagpapakain ng tao. Naku, napakasama niyan, Kasi, yan kailangan talaga ng katawan natin ng pagkain. So, yung mga ibang amo dyan na hindi nagpapakain ng mga kasama sa bahay, ng mga driver, naku baguhin nyo na yan, hindi makatao yan at hindi magandang pag-uugali yan. Okay? Number 3 na hindi kagandahang ugali ay yung, excuse po for the word, but I need to use this word to make a point yung alila ang tingin sa katulong. So medyo, medyo connected dun sa nagpapa-uniform, but I think ang pinaka-point dito sa number 3 na negative attitude ng nag-alila ang tingin sa katulong
I don't get it. Kasi dito ho sa Amerika, pag nag-hire sila ng house cleaner, nanny, babysitter, alam niyo hindi ho tingin nila na slave nila yung mga workers na yun. They are nothing but service providers. They don't look at them as parang katulong nila or alila nila or slave nila. No, pantay ang tingin. Kasi you are exchanging services, no? Yung mga kasama ho natin sa bahay, hindi ho natin alila yung mga yan. Sila ho, patas ho ang laban. Nagtatrabaho sila, yung perang binibigay nyo sa kanila, wala ho silang utang ng loob sa atin or sa inyo. Kumbaga, parehas ho, equal ho ang input nyo. Binabayaran nyo sila ng cash, sila naman po, pinagtatrabahuhan nila yon. So, equal ho dapat ang treatment. No? Ganun ho dito sa Western, no? At least sa Amerika. Ang mga Amerikano, hindi talaga sila yung porke babysitter ka, tingin sa'yo babysitter ka lang. Or let's say kung sobrang yaman pa, full-time maid, or kahit yung mga blue-collar workers, yung mga tubero, electrician, no? Pero anyway, going back po dun sa mga babysitters, sa mga nanny, wala hong ganung thinking na parang parang yun na nga ho, parang slave kita, no? Parang kasi ako ho, sa napapansin ko sa culture natin, parang may iba talagang discrimination ang tingin ng mga amo sa kasama nila sa bahay. Parang akala mo na bili na yung kaluluwa nila, di ba? Sa totoo lang, it's an exchange of, services. Pantay, wala ho. Kumbaga, pinagtrabahuhan nila, yung binigay yung pera sa kanila. That's it, So, I hope we can evolve from that kind of mindset na mababa ang tingin sa mga kasama sa bahay or katulong. Kasi, trabahong marangal yun at pinagtrabahuhan nila yung sweldo na ibinigay nyo sa kanila. Hindi ba? Okay, so moving on, ang apat na ugali na dapat na nating baguhin ay pagbaguhan ka sa work, may bullying na nagagawa. Sa bagay, siguro nangyayari din yan dito sa Amerika, no? Siguro, yan talaga yung nature siguro ng tao, yung may hierarchy, no? Na pagbaguhan ka, pag binamalas-malas ka, malala ang office politics sa office environment nyo, yan, or sa work environment nyo, talagang minsan talaga, or madalas, nakakaranas ng pambubuli or paghihirapan mo yung mga first few years mo na baguhan ka talaga, makikisama ka ng todo-todo. So, that's another not so good attitude na kailangan ng mabago. Okay? Ang panglima ay yung panglima na ba tayo? 1, 2, 3, 4, yes. So, panglima natin is yung nagkikiss ass, yung sip-sip, di ba ho? So, again, siguro nangyari naman din yan sa ibang kultura talaga. Pero yan yung mga bagay na medyo, kung meron mang dito sa Amerika niya, siguro kaunting-kaunti lang, Kasi, napapansin ko talaga sa work environment dito, hindi talaga yung hierarchy na yan sa experience ko, no? Merong kaunting-kaunti out of respect, pero malakas din ang loob ng mga, they're not, kahit let's say may manager sila, may respect sa manager, pero kaya nila, they can stand up for themselves. Hindi ko talaga sobrang very stark or very obvious or very, how do I say it, yung rigid talaga na meron talagang hierarchy na boss ako, bossing talaga ako. Ikaw, kita, subordinate kita. Dito, mas, talaga na pantay-pantay. So, yung kiss ass na attitude na hindi din maganda sa work environment, diba? And syempre, apart from kiss ass, syempre may yung palakasan, 'di ba? Syempre sa atin talaga lalo yung mga connection. It's a dog eat world. Ika nga talaga sa atin kasi nga competition is tough. Konti talaga yung trabaho. So talaga may mga ganyang pag connected ka sa isang politician na friend ng friend. Ayan, medyo pag may connection ka, makakatulong sa iyo makakuha ng trabaho 'yan. So, yan pa yung isang not so good attitude na meron tayo, culture na meron tayong palakasan. Okay, so, number 6, office politics. So, magkakadikit, pagbaguhan sa work, nabubuli, may kiss ass, may palakasan system, and overall, yung office politics na pabossy. Yun na nga, medyo na-touch ko na yan, yung
napapansin ko lalo yan, may mga ano dyan, medyo parang mga abusado, no? Talagang pag manager, talagang feel ho talaga na manager, kung talagang maka-look down sa mga subordinate or yung mabababa. Minsan may mga power tripping pa yan. Isama na natin yung hindi magandang attitude na yan, power tripping talaga, di ba? Dito ho, sa experience ko ng pagtatrabaho dito, wala akong ganyan. Kung meron man, hindi kasing intense katulad ng meron tayo dyan sa Pilipinas. Okay? Number 7 na not so good attitude na meron tayo, hindi ba ito totoo? Pag public school ka, graduate, may discrimination. Alam niyo ho, no, lalo napagkantuhan nga namin ng mami ko to, no. Syempre lalo halimbawa sa kalsada, 'di ba, pag uwian na, makikita mo yung naka-uniform na alam mo from private school, tapos lutang na lutang din yung mga naka-uniform na alam mo from public, 'di ba? Tapos alam mo 'yon na ihiya ka. Kami nga po Catholic, private Catholic school, pero hindi ho talaga yung level kung saan po kami nag elementary hanggang high school, public or rather private Catholic school. Pero yung simple lang ho na private Catholic school, hindi po kami yung mga galing talaga sa Saints ko, Assumption. So, naalala ko noon, nagpunta kami ng Glorieta, Makati, naka-uniform kami ng uniform namin na Saint Anthony. Pag nakakasalubong namin yung mga taga San Agustin, mga taga Assumption, parang medyo may konting complex ka ng konti, 'di ba? It's naka-condition kasi sa utak na may ganon, may level na may mas mataas sa iyo, 'di ba? Mas may elite sa iyo, 'di ba? Pero ako nung nag-college na po sa ako sa College of St. Benilde sa Lasal, dyan po ako nag-graduate So, pero totoo ho 'yon na makakaramdam ka ng complex kung you're around students na alam mo na yung uniform pang mga kumbaga mga yamanin, 'di ba? So yan talaga kasi sa atin talaga may hierarchy, may mga pa-elite, yung mga pa-elitista, meron talagang class system discrimination sa atin. Kaya yan ho laging naa-applyan sa office environment, sa school environment. Kaya yan ho ang isa sa negative na ugali na meron tayo is yung pag public school may discrimination. Okay, number 8 not so good attitude ay, actually may vlog na ako about dito, is the utang ng loob. Okay, yun nga ho, kasi for me, lahat naman ho tayo at some point may matutulungan. Kumbaga umiikot-ikot lang. Mas gusto ko yung attitude or yung mentality na pay it forward. Kumbaga if you did something nice to me or good to me, I will do my best to ensure na pag may na-encounter din ako na kailangan ng tulong, tutulungan ko din. Kumbaga kahit sino. Hindi kailangan na sa'yo lang ako magbabayad ng utang ng loob. And I covered this from a spiritual standpoint na believer ni God, no? Parang nakakaya kay God na i-assume mo or i-claim mo na sa'yo or sa akin ka may utang ng loob, when in fact the only reason why I was able to help you and give you some of my resources is because God gave it to me. So, kumbaga lahat ng meron ako, lahat ng abilities, material resources na nagagamit ko para tumulong sa ibang tao, I have those things because God gave it to me. So therefore, wala kang utang ng loob sa akin. To God be the glory. Ngayon, ang maganda lang is pay it forward. So kung may nakita ka rin tao na kailangan ng tulong, tulungan mo na lang. Pero itong utang ng loob ng attitude na to is very, for me is toxic, Pag nagbigay ka, dapat hindi ka nag-a-ask ng return, Hayaan mong si God ang mag-reward sa'yo and trust that that person na tinulungan mo, hopefully may tutulungan din ng ibang tao. Okay? Next na not so good attitude is yung hindi nagbabayad ng utang. Okay? So, ako hindi ko mag-gets yung mga hindi nagbabayad ng utang. In a way, naintindihan ko kasi nga kung nangungutang wala ngang pera. So, paano makakabayad, no? Pero ako naman masasabi ko lang sa mga nangungutang, magbayad kayo ng utang nyo. Alam nyo kung bakit. Kasi, lalo dyan sa Pilipinas, dito kasi sa Amerika, mahilig magpautang ang mga bangko dito, no? So, dyan kung nakahanap kayo ng tao, I would imagine, especially if lumapit kayo sa maraming tao, tapos finally nakahanap kayo ng isang tao na willing kayong pautangin. So, bayaran nyo alam nyo kung bakit, para makaulit kayo din. Kasi kumbaga parang may magandang credit history kayo or credit score kayo dun sa tao na yun, di ba? Imagine niyo, of all
the people na nilapitan nyo, yan yung nag-trust at nagpaluwal ng pera. So, alagaan nyo yung tao na yan. Bayaran nyo. Para kung mangailangan ulit kayo, most likely, may history na may tiwala na sa yung tao, pauulitin din kayo. Diba? So, yun po. Okay, number 9 na hindi kaganda ang ugali natin ay, or rather, number 10, sorry, ay yung animal cruelty. Okay, medyo ang sabi ko ng family ko na nasa Philippines, kasi talagang ang nanay ko talaga golden heart ho talaga ang nanay ko, very kind hearted. Ang nanay ko ho, meron hong ruta yan, mataas ho ang budget niya monthly sa pagpapakain ng mga stray cats and stray dogs. Meron ho siyang ruta after ng trabaho niya, meron ho siyang dinadrop off ng mga pagkain. Kahit ho ako, no, nung bata ho ako talaga namumulot po kami ng mga pusa. Nagre-rescue po talaga kami to this day. You know, sa akin ho kasi parang, sa akin pag nakita ko ang tao mabait sa animals, automatic ho sa akin yan. Sa akin, for me, ano na yan, most likely 99% or I should say 90% mabait yan tao yan. Kaya, tawag dito sa Amerika, no, sabi ko, bata pa lang yung mga baby, mga ano pa lang, mga 1-year-old, 2-year-old pa lang, alam ng magmahal sa animals, ang mga western world, Minsan nga ako, nagwa-wonder kami ng mga kapatid ko, no, ang mga western country, sila, no, parang blessed sila kasi mababait sila sa animals. Kasi naniniwala ako may good karma ho talaga ang mga taong mababait sa animals. So, totoo yan. Kahit hindi naman ho maging super multi-millionaire, gazillionaire, pero napapansin ko yung mga taong mabubuti sa animals. Alam nyo, blessed po yung mga taong yan. May good karma talaga yan. May di ba may quote po si Gandhi. Hindi ko ma-memorize yung complete quote niya, but basically parang sinasabi niya, nagre-reflect kung good nation ang isang good nation kung mabait sa animals. By the way they treat their animals. Totoo po yan. Sabi naman ng mga nanay ko at ng mga kapatid ko, no, medyo may improvement naman na daw po. Mas marami na daw po nagpapakain ng mga stray animals sa atin dyan sa Pilipinas. So sana mas maging parang mga Amerikano tayo sa pagmamahal at pag-e-empathize at pagiging compassionate sa ating mga very helpless na fur babies, ating mga pusa at mga aso. Okay? Ang number, may singit ko po dun sa animal cruelty. Mabait sa imported. Ito, sinuat ko ho, no? I just don't wanna forget ito, na mas mabait sa mga imported na mga aso, pero I don't get it, ayoko naman mag-judge, baka nagpapakain din sila ng mga askal, pero parang you'll spend this much money, pero I also have to clarify na, syempre lahat naman ng aso mahal ko, di ba? At lahat din ng mga pusa. So okay din naman na na-adapt din yung mga imported. Pero para kasi napapansin ko, parang it's not genuine kung yung mga magagandang itsura lang na aso ang pusa aalagaan mo. Pero kaya mong i-ignore yung mga as in payat na gaalisin na askal. For me, ang true measure ko ng kabaitan is yung talagang kaya mong mahalin yung mga askal na payat na may galis, na talagang sobrang nadudurog yung puso mo na makita na ganun yung kalagayan nila. Okay? So, ang ating number 11 is pa-westerner. Okay lang naman po, no, na may na-inspire tayo sa mga ibang ugali. Like ito, isang magandang ugali na pwede nating i-absorb or gayahin o emulate is yung sa pagiging mga westerners, mababait sa animals, hindi ho ba? Pero yung masyado parang lahat ginaya na ho natin sa West, parang minsan nawawala na ho tayo ng originality, 'di ba? Okay lang ho ma-inspire, lalo yung mga magagandang qualities. Pero yung parang masyado yung ginagawa, yung pag-English, nag-slang, yung, alam niyo na yung pakonyo, pa-western, pa-am-girl, pa-am-boy. I think it's good to be an authentic person, no? Kaya nga yung iba, iba hong napo-point out, yung tinatagalog mo na patuloy pa rin ang English sa'yo. Although marami naman hong nag-comment dyan sa topic na yan, yung iba naman kasi daw po kung Cebuano or Bisaya, mas komportable daw po talaga sila mag-English kesa sa Tagalog. So, let's set those people aside. But I mean, yung iba kasi talaga parang fineflex. Kasi nga, again, in the Philippines, parang, kung marunong mag-English, it's a thing na parang, it shows na kung marunong ka mag-English, parang, it follows na galing ka sa private school or galing ka sa mas may perang
pamilya or mayaman ka or educated ka. Again, it's another status symbol to be able to speak English, ano? So kaya ganon. Okay, so ang last, actually dinagdag ko to kasi may nag-comment doon sa isa sa mga vlog ko. Ano bang vlog yun? Nakalimutan ko na. I think yung mindset ng mga nababaon sa utang. Nag-comment yung isa na yung maporma, yung nakakotse pero sa looban daw po nakatira. Kumbaga sa looban, di ba yung mga looban dyan sa atin, ang papayat ng eskinita. So nagkokotse, halos hindi magkasya dun sa maliit na eskinita ng looban, pero nakakotse. So yan ho talaga sa atin pag nakita nyo kahit yung mga artista, the moment na mag-start sila may kontrata, umasenso na konti kahit sino, parang again, like we use car as a status symbol. No, ako naman syempre naabutan ko pa rin yung generation na oo nga, kasi talagang unlike dito sa Amerika, pwede ka talagang lahat pwede mag-loan to get a car. It's not really a flex, it's not really that much of a status symbol unless talagang yung binibili mo yung mga level talaga ng mga $80,000 car, $100,000 car. Pero sa totoo lang, kung loan naman, di naman kinash, it's still not a measure of wealth, financial success. But set that aside, sa atin kasi talaga nung lalo ng generation ko, sa totoo lang naman talaga, konti talaga yung nakaka-afford ng kotse. So talagang back in like the 80s and 90s, kung may sasakyan ka, medyo talagang flex yon. Pero ngayon, madami na rin yung talaga naglo-loan. Ang ending after how many months lang or how many years, 1 or 2 years, na ano bang tawag natin sa Tagalog no, na nareremata. No? May isa pang term dun eh. But anyways, yung parang ano ba yan? Kung naalam. But anyways, nareremata kasi hindi nga afford, 'di ba? So, pero sa atin kasi the moment na may kotse, parang may kotse, mayaman, pero hindi naman talaga mayaman. So anyway po, it's a nice day here in Michigan. Meron hong Polish festival sa isang Catholic church dito. So we went for a nice walk. It's probably like maybe 1.5 miles away. So it was a nice walk. Kasi maganda yung weather. Parang air condition. Parang Tagaytay or Baguio. Ganon na medyo malamig-lamig. Presko yung temperature. And just having my afternoon coffee. And Sunday. So nag-relax lang kami mag-asawa. Nagbabanding lang kami. So ayan, kaya ganito po yung outfit ko kasi naglakad kami doon papunta doon sa Polish festival sa isang Catholic school. So, anyway, ayan po, dito na ho nagtatapos. Again, huwag mong magagalit yung iba dyan ha, hindi po tayo nagbabash. Kung nakikita nyo ang kinover ho natin is you probably will agree na these are things na in order for us to become better human beings, mas maging mabait, mas kind, mas makatao, mas mapagmahal sa animals. These are the things that we need to change para mas maging maganda naman po at ang ating society at mas bumait ang ating mga tao sa ating bansa. So anyways, that's it. As always po, like, share, comment kung ano pong opinion nyo, subscribe and hit that notification bell. And as always, salamat po sa oras na ginugugol nyo ng panonood sa akin at sa inyo pong suporta. And until the next video po, I'll see you then.